Father God in heaven, Lord, we praise you, Panginoon, sa katapatan at kadakilaan mo sa aming mga buhay. Lord, we thank you sa lahat ng ginawa mo, Panginoon, sa pag-ingat mo, sa paggabay mo sa amin, Panginoon, simula pa lamang, Lord, Lunes hanggang sa pagkakataon na ito, Lord, na malaya kaming nakalalapit sa iyong harapan. And Lord, tunay nga, Panginoon, ikaw ang Diyos na totoo at tapat sa iyong salita, Panginoon. Kaya sa oras na to, Panginoon, kami, Panginoon, ay magdidiwang at pangahawakan namin, Panginoon, ang mga sinabi mo sa aming buhay. And right now, Lord, we invite your presence, Panginoon, sa lugar na ito. Lord, allow, Panginoon, every corner of this place, O God, na mapuno ng iyong kalwalhatian. Hayaan mo, Panginoon, na bumaba, Panginoon, ng iyong presensya sa lugar na ito. For God, we believe, sinabi mo, Panginoon, na kami ay banal na sa iyong harapan at kami ay iyong mga anak. Kaya Panginoon, excited kaming magpupuri sa iyong pangalan. Ito ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen! Come on, church! Purihin natin ang Diyos! Sa buhay mo. Ayan, sabi po sa kanta, inaangat na ng Lord ang buhay mo. Inaangat niya na at pinasasagana. Kaya ngayon, maghanap ka ng iyong kapartner sa kantang ito at sabihin mo, sinabi ng Diyos. Sinabi ng Diyos, umaangat ang buhay ko. Sinabi ng Diyos, sumasagana ang buhay ko. Kaya't ako'y magsasagana.
book of Philippians. Lahat ng tuhod ay luluhod at bawat labi ay magsasabing si Jesus ay Diyos. Kaya sa pagkakataon na ito, sabay-sabay nating purihin ang Diyos, sabay-sabay nating ideklara at itaas ang pangalan niya. Sabihin natin na si Jesus ay nararapat sa ating papuri, na siya ay nararapat sa ating pagsamba. Come on, church, taas po natin ating mga kamay. Hallelujah.
sa aming mga buhay. Salamat, Panginoon, dahil kami yung nilikha. Salamat, Panginoon, dahil kami ay inibig mo. Salamat, Panginoon, dahil patuloy mong pinapakita ang iyong katapatan, ang mga kamangha-manghang mga pagkilos mo sa aming mga buhay. Salamat, Lord, dahil sa kabila ng mga pagkakataon na nakalilimot kami sa iyo, hindi ka nakalimot sa iyong pangako. Tunay nga, O Diyos, walang makapagbabago ng salita mo, Panginoon. At walang makapagbabago ng kaligtasan na ibinigay mo sa aming lahat. Maraming salamat sa iyong habag. Maraming salamat sa iyong pag-ibig, Panginoon. Kahit hindi kami karapat-dapat. Kaya, Panginoon, salamat sa pagkakataon na ito na malaya kaming nakalalapit sa iyo. Malaya kaming nakapagpupuri sa iyong kataas-taasang pangalan. And Lord, wala nang masasarap pa, wala nang masasaya pa, Panginoon, kesa sa presensya mo. At Lord, we believe sa pagkakataon na ito, dininig mo, Panginoon, ang aming pagpupuri. Dininig mo, Panginoon, ang mga panalangin na kasama, Panginoon, sa aming pagpupuri. Kaya, Panginoon, we believe we will never be the same. We believe, oh God, may ginawa ka, Panginoon, sa aming mga buhay. Naniniwala kami, Panginoon, na nawasak ang lahat ng gawain ng kaaway sa aming mga buhay. For Lord, there is power in worship, oh God. And you, oh God, is above all else. Kaya sa pagkakataon na ito, Panginoon, patuloy mo, Lord, na hayaan na maging matabang puso ang puso ng iyong mga anak sa lugar na ito. Hayaan mo, Lord, na maging handa ang puso namin na tanggapin ang iyong salita. Sa gayon, oh Lord, lahat kami ilalago at magiging mas malapit pa sa iyo. We thank you, oh God, for your presence. Thank you, oh God, for your goodness. Hindi po sapat ang salita, Panginoon, para iparating sa iyo, Panginoon, ang aming pasasalamat. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan na Jesus. Amen. Ayan. Nag-enjoy po ba ang lahat sa presensya ng Diyos? Ayan, manatili po tayong nakatayo sa pagkakataon na ito at patuloy nating ihanda ang ating mga puso at atin pong welcome ang taong patuloy na ginagamit ng Diyos sa ating mga buhay, ang magdadala ng salita ng Diyos, our Pastor, Prince Jules Perez. Manatili po tayong nakatayo, mga kapatid. Bago po tayo magpatuloy, tayo po muna ay pansamantalang imuko, manahimik at tayo manalangin. Panginoong Hesus, salamat, Panginoon. I pray, Panginoon Lord, na sa aming pakikinig ng iyong salita, maranasan po namin, Lord, ang kapayapaan, ang kagalakan, at maepektuhan ang aming buhay ng mensahe sa araw na to. I-bless mo lahat ang nakikinig, mabuksan ang kailang mga puso, ang mga isipan, maunawaan, Panginoon, ang hiwaga ng iyong dakilang pag-ibig at suklulang biyaya sa aming buhay. In the mighty name of Jesus, by the power of the Holy Spirit right now, sa pangalan ni Jesus, Lord God, I pray na ang salita mo, yung epekto, Panginoon, nito, hallelujah, ang magkaroon ng matibay na pundasyon sa aming buhay, Panginoon, bilang isang mga anak mo. Pagpalain mo lahat ang nakikinig, ihanda mo, Panginoon, ang aming mga spiritual na tainga, at magkaroon kami ng spiritual atmosphere sa araw na to, Panginoon. Holy Spirit, Lord, samahan niyo po kami. Lord, have mercy. Na Lord, ang iyong salita may encounter po namin sa aming buhay, Panginoon. Purihin at takilain ka sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Amen. Pwede na po tayong umupo, mga kapatid. Ngayon po ay magpasimula po tayo sa buwan na kung saan magkaroon po tayo ng panibagong series. Ang ating title, ang series po natin ay pinamagatang Reign in Life.
Ibig sabihin ng reign in life, maghari ka sa buhay. Ang title ng ating pag-usapan ngayon ay From Condemnation to Justification. Romans chapter 5 verse 12 to 17, therefore, just as sin entered the world through one man, and death through sin, and in this way death came to all people because all sin. To be sure, sin was in the world before the law was given, but sin is not charged against anyone account where there is no law. Nevertheless, death reigned from the time of Adam to the time of Moses, even over those who did not sin by breaking a command, as did Adam, who is a pattern of the one to come. Verse 15, but the gift is not like the trespass. For if the many died by the trespass of the one man, how much more did God's grace and the gift that came by the grace of the one man, Jesus Christ, overflow to the many? Nor the gift of God can be compared with the result of one man's sin. The judgment followed one sin and brought condemnation, but the gift followed many trespasses and brought justification. For if by the trespass of the one man death reigned through that one man, how much more will those who receive God's abundant provisions of grace and the gift of righteousness reign in life through the one man, Jesus Christ. Pagpalain po ang salita ng Panginoon. Maraming mga tao o Kristiyano ang gustong maghari o mag-reign in life. Gustong mag-reign in life. Gusto ng dominion, gusto ng authority, gusto ng victory. Pero kapatid, bago po natin maintindihan, hayaan po muna nating isurvey at maintindihan na bago ka maghari sa trono, mayroon kang dadaanan na courtroom. Ano ibig sabihin? Bago ka makaupo sa trono para maghari, mayroon kang kaso na aayusin sa courtroom. Kailangan maayos mo ito. At ayon kay Apostle Paul sa Romans chapter 5 na ating binasa, ang problema ng tao ay hindi emosyonal. Ang problema ng tao ay hindi psychological, hindi social. Ang problema ng tao ay judicial. Ang tao, ibig sabihin, ay nasa ilalim ng condemnation. Okay? Judicial. Kaya ang tao ay nasa ilalim ng condemnation. Ano po ba ang ibig sabihin ng condemnation? Yan po ay isang legal term. Ang ibig sabihin po niyan ay verdict o hatol sa iyo galing sa Diyos. Kaya ang condemnation ay hindi lang basta feeling na guilt, hindi lang siya shame. Yan po ay legal term. Ito po ay isang official judgment na guilty ka sa kasalanan. Ulitin ko, ito ay official judgment na guilty ka sa kasalanan. Yan po ang ibig sabihin ng condemnation. Tandaan niyo po mabuti yan. Hindi lang po yan guilt or shame. Guilty ka at official verdict ng Panginoon, guilty ka at ikaw ay nagkasala. Romans chapter 5 verse 18, therefore, just as one trespass, yung one trespass dyan, si Adan yan, isang tao. Therefore, just as one trespass led to condemnation for all men, meaning dahil kay Adan, lahat ay nasa ilalim ng legal guilt. Nakatala sa record ng Diyos, bilang guilty ka bago ka gumawa ng personal na kasalanan. Ulitin ko, guilty ka na sa kasalanan mo bago ka pa gumawa ng act of kasalanan. Amen. Dahil yon sa isang tao na nag-trespass. Basahin natin ulit. Therefore, just as one trespass led to condemnation for all men. At kung judicial ang problema, kailangan natin tingnan kung paano po ba nakapasok ang kasalanan sa mundo sa legal na paraan. Dito po natin makikita ang unang punto. Nakapasok because of, ito yung tinatawag na Adamic headship. Nakapasok na legal because of Adamic headship. Tingnan po natin sa Romans chapter 5 verse 12. Through one man, si Adan, through one man sin entered the world.
So dito natin maunawaan yung tinatawag na doctrine of federal headship. Ano ba ibig sabihin niyan? Si Adan ang legal representative ng katauhan. At ang kasalanan niya ay naibilang or na-impute sa lahat ng tao. Amen? Ibig sabihin ng imputation, the imputation of sin ay na-assign or na-charge sa atin, credited sa atin. Yan po ay legal term. Kaya sa Romans chapter 5, na sinasabi na ang kasalanan ni Adan ay naibilang, na-charge, na-credit sa account mo. Kaya sa Romans chapter 5 verse 18, mabasa natin, ulitin natin, therefore, just as one trespass led to condemnation for all men. Hindi ibig sabihin na lahat gumawa ng parehong kasalanan, kundi si Adan ang representative, siya yung federal head ng sangkatauhan. At ang legal consequence nito, mga kapatid, na ginawa ni Adan ay nagiging hatol sa lahat na isinilang na tao. Ganun po katindi yung kanyang ginawa. Kaya pag sinabi ni Apostle Paul na sin imputed to us, ibig sabihin niyan, it is legally counted against us bilang resulta ng representative headship ni Adan. Si Adan, headship. Sa madaling salita, na-impute ang kasalanan ni Adan sa lahat ng tao. Parang siningil ka sa utang mo na hindi naman ikaw ang nangutang. Siningil ka sa utang mo na ginawa ng representative mo. Hindi ikaw ang nangutang personally, pero nadamay ka sa ginawa niya. Amen. So si Adan ay hindi lang yan individual. Siya ay representative head. Amen? Kaya nga sa Greek word, yan ang tinatawag na ang idea ng corporate solidarity. Kung ano ang ginawa ng ulo, damay yung buong katawan. Parang presidente, kapag pumirma ang presidente sa isang treaty, damay ang buong bansa. Ganun po si Adan. Hindi lang siya individual, hindi lang siya nagkasala, tayo ay nabilang na makasalanan doon sa ginawa niya. Amen. Napapalo po ba natin, mga kapatid? Kaya nga sa Romans chapter 5 verse 12, sabi niya, therefore, just as sin entered the world through one man, and death reigned through sin, and in this way, death came to all people because all sin. Pag tiningnan mo yung word na sin entered, i-highlight ko yung sin entered. Sa Greek word, na ang tenses yan ay naka-aorist tense. Ano po ba ibig sabihin ng aorist tense? Ang ibig sabihin po niyan, mga kapatid, isa siyang kilos o isa siyang historical act na naganap noon sa isang specific moment ng history. Nangyari noon, pero ang epekto ay nagpapatuloy hanggang ngayon. Aorist tense. Noon ginawa, pero yung epekto tuloy-tuloy hanggang ngayon. Isang historical act na may permanent effect until now. Amen? Parang ganito. Si Adan at saka si Eve nagkasala sa Garden of Eden. Isang act of disobedience, pero ang kanilang epekto ng kanilang disobedience ay tuloy-tuloy hanggang ngayon, hindi yun nag-i-expire. Amen. Hanggang ngayon, lahat tayo ay nasa ilalim ng epekto ng disobedience na kanyang ginawa. Hindi ikaw ang gumawa, siya ang gumawa. Amen. Isang desisyon na hindi tayo ang gumawa, pero lahat tayo na tao ay naapektuhan dahil sa ginawa niya. Amen. Ganun po kalalim ang ginawa ni Adan. Romans chapter 5 verse 16, and the judgment following one trespass brought condemnation. Amen. So hindi lang simpleng
bad mistake or bad influence ang ginawa ni Adan. Ang ginawa ni Adan ay nagsiset ng legal record sa mata ng Diyos para sa lahat ng tao, at ang lahat ng tao guilty, condemned. Ulitin ko, ang condemnation ay hindi lang basta yung shame o guilt. Yan po ay official judgment na ikaw ay makasalanan sa harapan ng Diyos. Kasalanan na hindi ikaw gumawa, may gumawa para sa iyo. Parang maganda tingnan kasi hindi naman ikaw naghirap, siya naghirap. Pero ang totoo nun, yung kahirapan niya, nadamay tayo yung hirap niyon hanggang ngayon. Amen? At ang scope nito sa verse 18, one trespass led to condemnation for all men. Dito natin makita ang scope at extent, yung cause at ang effect na ginawa ni Adan. Ano ang cause? Ang cause, isang trespass ni Adan. Ano ang effect? Condemnation sa lahat ng tao. Ibig sabihin, hindi lang si Adan ang naapektuhan, lahat tayo na tao kasama sa legal divine verdict. Tayo lahat ay under condemnation, tayo lahat ay guilty. Amen. So, hindi ka naging condemned dahil nagkasala ka personally. Kailangan mo maintindihan to. Hindi ka guilty kasi nagkasala ka personally. Nagkasala ka personally dahil condemned ka sa pamagitan ni Adan. Amen? Yun yung pinaka-head. Yun ang representative. Damay. We sin because we are sinners. We are sinners because we are in Adam. Amen. Hindi yan dahil sa action mo. Dahil yan sa action niya noon. At ang epekto ng kanyang disobedience, hallelujah, ay nagpapatuloy hanggang ngayon, walang expiration. Yan po ang pinakamalalim na dahilan. Pero sa verse 14, hindi lang yun. Hindi ka lang guilty. Ito pa, verse 14. Romans chapter 5 verse 14. Death reigned from the time of Moses to Adam. Ibig sabihin, ang kasalanan ay naghahari. Yung word na death reigned yan ay nanggaling yan sa word sa Greek na basilio. Ibig sabihin noon ay to rule as king. Maghahari bilang hari. Ibig sabihin, hindi lang dumating ang kamatayan, kundi dumating siya para maghari pa. Kaya nga, ang sabi sa verse 14, death reigned. Purihin po ang Panginoon. Amen. Intindihan po ba natin mga kapatid? So, ang kasalanan at ang kamatayan ay naghahari sa tao. Amen. Kaya hindi ka lang hinatulan na ikaw ay mapunta sa impyerno, makasalanan ka. Habang buhay, pinaghaharian ka ng kasalanan. At alam naman natin kung ano ang epekto ng kasalanan, naninira ng magagandang bagay na ginawa ng Diyos sa buhay po natin. Amen? Parang ano yan parang kingdom under trial. Hindi lang dumating si kasalanan at umalis. Hindi. Dumating siya at nananatili at naghahari pa. Hindi lang yon. Sisirain niya yung mabubuting bagay na sinimulan o ginawa ng Diyos sa buhay mo. Binigyan ka ng buhay ng Panginoon, pero yung buhay na yan, sisirain yan ng kasalanan. Pagharian niya. Amen. Hallelujah. Amen. Hindi lang tayo guilty sa ating kasalanan. Tayo ay pinagharian ng kasalanan. At sinisira pa ang tao na pinagharian nito. Hindi lang yon. Ayon sa Romans chapter 6 verse 23, sabi niya, for the wages of sin is death. So habang guilty ka na, may paparating na parusa sa iyo, may bayad pa ito, yung kasalanan na to. Anong bayad nun? Nung ginawa ni Adan na namana sa atin, na i-transfer sa atin, kamatayan. Anong klaseng kamatayan? Hindi yung mamatay ka lang na physical. Yung entire being mo, yung pagkatao mo, yung life na binigay sa'yo ng Diyos ay mahiwalay, mapunta sa impyerno.
Tingnan po natin anong klaseng kamatayan. Revelation chapter 21 verse 8. But the cowardly, the unbelieving, the vile, the murderers, the sexual immoral, those who practice magic arts, the idolaters, and all liars, they will be consigned to the fiery lake, burning sulfur. This is, ano daw? The second death. Amen? Ngayon, kung ang problema ay ganito kalalim at pangkalahatan, universal, lahat ay under ng condemnation dahil ka-down, kapatid, dapat nating makita kung ano ang ginawa ng Diyos sa atin. Nakita niya ang matinding problema, walang makasolusyon sa problema na yon. Alam mo, walang tao o pagsisikap ng tao para maalis tayo sa ganong sumpa. Walang good works, walang kung ano mang obedience na galing sa tao para ma-reverse ang sumpa na yon. Yung ginawa ni Adan. Kailangan mayroong another type of Adam. Ang pangalan ay si Jesus, ipinadala ng Panginoong Diyos. Ipinadala siya upang i-reverse at magkaroon tayo ng much more. Bibigyan niya tayo, hallelujah, ng justification. Bibigyan tayo ng biyaya at regalo ng katuwiran upang maibalik ang legal standing natin sa Panginoon. Na ang ating standing kay Lord ay hindi siya galit, walang sumpa, kundi tayo ay nasa harapan ng Panginoon na may pagpapala. Amen. At maalis tayo sa sumpa at mailigtas at magkaroon tayo ng chance na maghari sa buhay sa pamagitan ni Kristo. Kung dati ang kasalanan na maghari sa atin, dahil kay Jesus, ikaw ang maghahari. Purihin po ang Panginoon. Amen. Romans chapter 5 verse 15. But the gift is not like the trespass, for if the many died by the trespass of the one man, how much more did God's grace and the gift that came by the grace of the one man, Jesus Christ, overflow to the many? And verse 17, for if by the trespass of the one man death reigned through that one man, how much more will those who receive God's abundant provisions of grace and the gift of righteousness reign in life through the one man, Jesus Christ? Nakita niyo yung word na how much more? Yung much more, ibig sabihin yan, mas makapangyarihan ang ginawa ni Kristo kaysa epekto doon sa kasalanan na ginawa ni Adan. Amen. Amen. Kung matindi ang resulta ng ginawa ni Adan, mas matindi ang ginawa ni Jesus sa buhay ng isang Kristiyano. Purihin po ang Panginoon. Hallelujah, amen. Hallelujah. Yung verdict na tayo ay guilty, tayo ay condemned, nung tayo ay nakipag-isa kay Kristo, inalis yun, yung condemnation, yung pagiging, yung hatol na yun. Kaya nga sabi ni Apostle Paul sa Romans chapter 8 verse 1, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Purihin po ang Panginoon. Hallelujah, amen. Hindi less condemnation, hindi lang yung may probation ka, hindi yung under observation, kundi no condemnation. Basahin natin ulit. There is now, sabi mo now, hindi bukas, but now. There is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Ibig sabihin, wala nang pending case, wala nang future trial, wala nang nakaabang na sentensya o parusa sa'yo in the future. Dahil ang verdict ay na-reverse dahil kay Kristo. Amen. Hallelujah. Panapakan natin si Lord. Hallelujah. Amen. Ang verdict ay na-reverse. Hindi ito yung emotional relief lang. Ito ay legal. Ito ay covenantal. Finished reality of Christ na tinapos niya sa cross para sa atin. Amen. Kaya ang gospel na sinulat ni Paul, through Jesus Christ, ang sabi niya, much more. Pinakita niya, hinailit niya kung anong epekto ng ginawa ni Adan. Pero sabi niya, much more nung dumating si Kristo. Hallelujah, amen. May matinding revelation, Romans chapter 5 verse 17. For if by the trespass of the one man death reigned through that one man, how much more will those who receive God's abundant provision of grace and the gift of righteousness reign in life through the one man, Jesus Christ? So, yan po ang matinding solusyon. Ang universal problem natin ni Adan ay nagkaroon ng personal solution sa pamagitan ni Kristo.
Hallelujah. Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. Amen. Palakpakan natin si Jesus sa buhay po natin. Amen. Purihin po ang Panginoon. Ibig sabihin sa pamagitan ni Jesus, nagkaroon tayo ng justification. Ibig sabihin, yung dating makasalanan, pinawalang sala. You are now justified. Yung dating marumi, hindi na marumi, malinis na. Yung dating makasalanan, hindi na makasalanan, kundi righteous na because you are justified. Amen. Ang verdict na reverse through justification. No? Justification, the verdict reverse. Hallelujah. So nakita natin kanina, ang unang hatol laban sa atin ay tayo ay guilty. Pero ngayon dahil tayo ay na kay Kristo, ang sabi ng Biblia, no condemnation. Wala na yung hatol. Wala na yung judgment na parating. Amen. Pero ang question, Pastor, paano nagkaroon ng reversal kung tama ang unang hatol? Paano naging no condemnation kung totoo namang tayo ay guilty? Ha? Kasi hindi naman pwedeng burain lang ng Diyos yung kasalanan natin ng basta-basta lang. Hindi pwedeng sabihin ng Panginoon, okay, yung kasalanan mo noon, kalimutan na natin ha? No! God is just. At just siya, nagdidemand ng justice. Pero bakit na-reverse? Makinig mabuti. Na-reverse dahil sa legal substitution. May nangyaring legal substitution. Hindi inalis ang justice, hindi binaba ang standard ng Diyos, hindi nagbago ang kabanalan ng Panginoon, sa halip may pumalit sa ating kalagayan. Sino ang pumalit sa ating kalagayan? Na tayo ay makasalanan? Si Jesus. Sa Kanya, sa pamagitan niya, yung ating kasalanan, inako niya sa cross at ang Kanyang katuwiran ay inimpute sa atin. Kanina may imputation of sin. Ngayon, ang sin, inako niya. At ang inimpute sa atin ay hindi na sin, but righteousness. Amen. No, amen. Nagiging righteous tayo dahil sumampalataya tayo doon sa ginawa niya. Amen po ba? Alam nyo, ang substitution, nangyari na to doon pa lang sa Garden of Eden sa chapter 3 ng Genesis. Naalala nyo nung nagkasala si Adan at si Eve? Nung nagkasala sila, nag-cover sila ng dahon. Huh? Hindi nakita ng Panginoon na dahon lang, pinalitan ito, mayroong substitute. Ano yon? Yung balat ng hayop. Siyempre kapag binalatan mo ang hayop, patay yun. Yun ay picture ng dugo ni Kristo. At yung covering doon ay picture yon doon sa covering ng righteousness na i-covered sa mananampalataya after kay Christ. Amen. So ang substitution, mayroon na to noon. Pero noon, kung dahon, kung noon ay ang substitute ng kasalanan para matakpan ay balat ng hayop, ngayon po si Kristo mismo ang substitute. Sa pamagitan ng kamatayan niya sa cross, mga kapatid, yung kanyang banal na dugo, yun ang nag-cover. Hallelujah, amen. At hindi lang nag-cover, nag-alis ng ating kasalanan. Kaya sabi niya, there is no now condemnation to those who are in Christ Jesus. Purihin po ang Panginoon, amen. So sa pamagitan ni Kristo, yung hatol para sa atin ay napunta sa Kanya. At ang righteousness niya ay napunta sa akin. Ang tawag doon ay great exchange. Hallelujah, amen. Na tingnan mo yung great exchange. Puntahan natin ang epistle. Puntahan natin ang sulat ni Apostle Paul sa 2 Corinthians chapter 5 verse 21. Sabi niya, God made Him. Sinong Him na yan? Si Jesus. God made Jesus who had no sin. Wala siyang kasalanan. Pero sabi niya, to be sin for us. Hindi siya gumawa ng kasalanan para maging makasalanan. Naging makasalanan siya kasi ginawa siyang makasalanan. Amen? Basahin natin ulit. God made Him who had no sin to be sin for us. So pansinin ang courtroom language. Ang walang sala, itinuring na may sala. Tayo na may sala, idiniklara na matuwid. Amen? Kaya kung basahin natin ang buong verse 21, ito ang sinasabi. God made Him who had no sin to be sin for us, so that in Him, so that in Jesus, we might become the righteousness of God. Ito ang legal exchange. Hindi nawala ang justice, nasatisfy ang justice
through Jesus Christ. May justice pa rin sa sin natin. Pero ang nagbayad sa justice na yun, hindi na tayo, kundi si Kristo na. Hallelujah, amen. So ang judgment, ang galit ng Diyos, na para dapat yun sa atin, ay napunta kay Kristo. Ang tawag doon, legal exchange. Yun ang dahilan, kapatid, bakit siya ay namatay sa cross. Amen. Kung tingnan mo ang cross, parang talunan, pero ang totoo noon, sa cross, may nanalo. Sino? Tayo na sumampalataya sa Kanya. Amen. Sabay mo siyang katabi, kay Kristo, panalo ka. Amen. Sa cross, may reversal. Kay Jesus, na-reverse ang verdict. Dahil may nag-absorb ng original verdicts. May nag-absorb ng original verdict. Ang verdict na guilty ay nagiging justified, pinawalang sala. Yung kasalanan, inilipat kay Lord. Amen? Amen. So tingnan po natin, nung wala pa tayo kay Kristo, before Christ, mga kapatid, ang ating status, before Christ tayo ay guilty. Ang ating katayuan, ang ating standing, tayo ay condemned, tayo ay nahatulan. Amen. At ang ating identity, we are sinner under the wrath of God. Yan ang ating buhay. Pero kapatid, dahil sa biyaya na ipinadala ng Diyos si Jesus, for God so loved the world, John 3:16, for God so loved the world that He gave His only Son, that whosoever believes on Him shall not perish but have eternal life. So after na ating ni-receive si Kristo sa buhay po natin, ang ating status ay nagiging righteous. Amen. Hallelujah. Amen. You are not a sinner anymore. You are righteous in Christ. At ang ating standing, ang sabi ng Romans chapter 8 verse 1, no condemnation. At ang ating identity, we are justified. Hindi ka na makasalanan pa. Amen. So hindi lang na-reverse. Gusto kong sabihin sa'yo, prenomot ka pa. Hallelujah, amen. Palakpakan natin si Lord. Hallelujah, amen. Hindi lang na-reverse ang verdict. Promoted ka pa. You reign in light. Amen. Sa human court, kapag guilty, babalik ka, not guilty ka lang. Neutral ang buhay. Pero sa korte ng Diyos, amen, may biyaya ka pang dala-dala. Hindi ka babalik sa umpisa, hindi ka babalik sa zero. Amen. Binigyan ka pa ng something. Pinawalang sala ka na, binigyan ka pa ng katuwiran, binigyan ka pa ng righteousness ng ating Panginoong Hesus. Hallelujah, amen. Na nag-a-attract ng favor ni Lord. Kaya kapag Kristiyano ka, you are under favor. You are not under curse. You are not under the wrath of God, but you are highly under favor of God. Amen. Palakpakan natin ating Diyos. Hallelujah. Amen. Mas malakas dyan. Amen. Amen. Nilagyan ka ng righteousness. Kumbaga, may utang ka at dinimanda ka ng inutangan mo, pero may nagbayad doon sa utang mo. Hindi lang may nagbayad. Nilagyan pa yung account mo. Kunyari, nagkaroon ka ng utang na 50 million, kinansila ang 50 million at hindi lang yun. Nilagyan pa yung bank account mo ng 100 million. Kaya nga, ang sabi ni Apostle Paul, much more. Amen. The gospel of the much more. Hallelujah. Amen. Amen. Receive the gospel of the much more through Jesus Christ. Amen. Makakaranas ka. Amen. Ng mga pambihirang kilos ng Panginoon dahil kay Kristo. Amen. Imagine mo isang makasalanan mapunta sa langit, tagapagmana ng kaharian ng Panginoon. Amen. Nilinis. Hallelujah. At pinagpapala. Amen. Kaya dito po papasok ang mas malalim na revelation sa Romans chapter 5 verse 17. Sabi niya, those who receive the abundance of grace and the gift of righteousness, listen here, will reign in life through the one man, Jesus Christ. Sino yon? Ikaw na nakipag-isa kay Kristo. Amen.
Hindi sinabi diyang, you will survive in life, but sabi niya, you will reign in life. Amen. From death reign over you, to you reign in life. Amen. Hallelujah. Amen. Glory to God. Hindi ka lang basta iniahon sa sumpa. Promoted ka pa. Amen. Hallelujah. Dati pinagharian ka ng kaguluhan, kalungkutan, kahirapan, kamatayan, kung anong naghari sa'yo, hanggang masira ang buong buhay mo. Pero nung ikaw ay nakapag-isa kay Kristo, na-reverse, ikaw ngayon ang naghari. Hallelujah. Amen. Kaya ang gospel ay hindi lang from guilty to neutral. Ang gospel, from guilty to righteous and reigning. Naghahari. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hindi ka lang pinalaya, kundi nakakaranas ka ng sunod-sunod at ang pambihirang pagpapala sa buhay mo. Yun po ay unearned, undeserved favor of God. Yun ay grace. Hindi ka karapat-dapat. Pero pinaranas sa iyo ng Diyos dahil naniwala ka sa mensahe na si Kristo ay namatay sa cross para sa iyo. Tinanggap mo ito, pinaniwalaan mo ito, nilakaran mo ito, hallelujah, at ibinigay mo ang buhay sa gospel. Kaya nga dahil sa gospel, hindi ka lang forgiven, promoted ka pa. Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Glory to God, amen. Kaya nga, sabi ng Ephesians, hindi lang ikaw ay nabuhay mula sa kamatayan, kundi you are seated with Christ. Amen? Purihin po ang Panginoon. Mga kapatid, hallelujah. Palakpakan natin si Lord sa buhay na binigay niya sa atin. Amen. Palakpakan natin ang ginawa ni Lord sa buhay natin. Hallelujah, amen. Glory to God. Amen. Hallelujah. And I declare, mga kapatid, na paulit-ulit mong pakinggan, na mayroon po tayong record sa Spotify dito. Mag-download po kayo sa Ilaw page. Sundan niyo po ang Spotify natin. Ito po ay series. Amen. Ito po ay series. The series of Reign in Life. Mga messages natin mula January hanggang ngayon ay nakalagay doon. Pakinggan mo mabuti. Kasi naniwala ako habang paulit-ulit mong pinapakinggan ang salita ng Diyos. Ito ang pagkain ng iyong kaluluwa. Na kung ikaw man ay nakakaranas ng depression, nakakaranas ng iba't ibang klaseng pagsubok sa buhay, ang pangako ng Panginoon, those who receive the abundance of grace and the gift of righteousness will reign in life. Mayroon kang kailangang paniwalaan. Mayroon kang kailangang tanggapin. Ano yon? Ang masaganang biyaya ng Panginoon na hindi ka karapat-dapat, pero namatay si Kristo para sa iyo. Nagiging karapat-dapat ka dahil tinanggap mo ang ginawa niya para sa iyo. Amen. Amen. At tinanggap mo ang libre na righteousness, libre na katuwiran. Dalawa ang kailangan mong paniwalaan na tanggapin. Tanggapin ang biyaya na hindi sa sariling effort nagkaroon ka ng right standing with the Lord. At tinanggap mo rin ang righteousness. Hallelujah. Parang sin na naka-impute sa atin, tinanggal ng Panginoon at in-impute, nilagay, naka-assign, ibinaon sa buhay natin bilang mga anak ng Diyos ang kanyang katiwiran. At ang sabi ng Biblia may pangako, sino man ang tumanggap, sino man ang naniniwala, ang key dito ay maniwala ka, tanggapin pananampalatayan. Manampalataya. At ang pangako sabi niya, ikaw ay maghari sa buhay dahil sa isang tao na sumunod sa cross para sa atin. Kung ikaw ay nasira dahil sa kasalanan ng isang tao na sumunod, na nag-disobey, way back, 1,000 taon sa persona ni Adan. Kung mayroong epekto ito sa buhay mo, sabi ni Apostle Paul, much more, may epekto, maghahari ka dahil sa obedience na ginawa ni Kristo para sa iyo. Hallelujah. Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Karapat-dapat na sambahin. Karapat-dapat na tayo ay manatili kay Lord. Kaya nga sabi niya sa John chapter 15, if you remain in me and I remain in you, you will bear much fruit. Maghahari ka, kapatid. Amen. Hallelujah. Amen. Panampalatayanan mo. Kung nakita mo sa pamilya mo, nakita mo sa sarili mo, parang struggle, parang may something na may epekto ang kasalanan,
naghahari ang kasalanan, in the mighty name of Jesus, receive, confess that you are the child of the living God. You are forgiven by the blood of Jesus Christ. You are righteous. Hallelujah. Declared righteous in Christ Jesus. Paniwalaan mo na righteous ka. Yan ang battle. Yan ang warfare. Ganon ka dapat lumaban, kapatid. Hindi sa performance mo, kundi sa performance ni Jesus na ginawa niya sa cross para sa iyo. Hallelujah. At ang sabi ng Biblia, ang dating talunan ay maghahari. Ang dating huli ay mangunguna. Ang dating talunan ay magtatagumpay. Ang dating nangungutang ay magpapautang na. Amen? Ang dati na mahirap, may reversal, hallelujah, o unlad, hallelujah, at yayaman sa biyaya ng ating Panginoon. Glory to God, amen. May reversal. Sabi mo siyang katabi, na-reverse ang sumpa dahil kay Kristo. Purin po. Kaya makakaranas ka ng heaven on earth, langit, dito sa lupa, nakikita mo ang attack ng kaaway. At nagtatagumpay ka. Hindi mo lang nakikita na tinatalo ka, binubugbog ka. Ngayon nakikita mo, pero ikaw ang naghahari. Hindi ka papayag, hallelujah, na masira, kundi ikaw, hallelujah, ay victorious na dahil kay Kristo. Amen, hallelujah. Kailangan mo maintindihan, nagiging victorious lang tayo dahil kay Kristo. Hindi dahil sa sarili mo, dahil kay Kristo. Kaya dyan, sambahin natin ang ating Panginoon. Amen? Purihin po ang Panginoon. Hallelujah. Tayo po ay manalangin, mga kapatid. Lord, salamat o Diyos sa biyaya at habag na binigay mo sa amin. Salamat, Panginoon, dahil nakita po namin ang lalim ng problema ng isang tao. Yung epekto ng disobedience ni Adan ay nanatili walang expiration until now. Hindi yun ma-reverse, Lord. Hindi, walang tao na makapag-reverse. Ang makapag-reverse lang noon ay si Jesus. Kaya Panginoon, salamat dahil Lord, natagpuan po namin si Jesus sa buhay po namin. Hindi lamang namin narinig ang kanyang pangalan, kundi nagkaroon kami ng ugnayan sa kanya sa pananampalataya na siya ay pinadala mo para sa amin. Tinatanggap namin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng aming buhay. Salamat, Panginoong Jesus, sa ginawa mo sa aming buhay. Winawasak namin ang gawa ng dyablo sa aming pamilya, sa aming buhay, in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Lord, hindi manatili na talunan ang inyong mga anak. We are victorious in Christ Jesus. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Na dati, ang aming buhay, hallelujah, ay under ng sumpa, pero ngayon under kami ng masagana ng iyong biyaya, Panginoon. Purihin at dakilain ka. Sa inyo po namin tinataas ang lahat ng papuri at pasasalamat. Sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas, ang lahat ay magsabing, Amen. Amen. Hallelujah. Palakpakan natin si Lord. Hallelujah once again. Amen. Glory to God. Magkikita-kita po tayo. Abangan niyo po ang susunod na series po natin, Reign in Life through Jesus Christ. Shalom, mga kapatid. God bless you.